Lord, maraming salamat po. At yes, before we go, shall we bow our heads for prayer? Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat na nakaabot kami sa pakikinig ng iyong mga salita. We thank you for the songs. We thank you for the presence. Continue, Lord God, once again to speak to us. Enlarge the capacity of our hearts, our mind to listen. That we will be changed. We will receive peace, salvation, and comfort. Bless every one of us today. Thank you. As we bless your servant. In Jesus' name. Amen. Amen po. Maraming salamat. Ang ating sasalitain o kaya sasabihin po ngayon ay makukuha po natin sa Matthew 8 verse 1 to 3. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 8, versículo 1 hanggang 3. Mateo, Pilipinas, Pastor God. When Jesus came down from the mountainside, large crowd followed him. Ito may pinabasa ko sa English. Siguro ipigay na ng progress. Matthew chapter 8. Okay, when Jesus came down from the mountainside, always the Lord Jesus light in the mountain, in the place where it's not much crowd, in the city. Minsan sa syudad, minsan kung saan, mountainside or still, people are there waiting. Okay, ito sinabi dito large crowd followed him. Bakit sinusundan si Jesus? Because something he can offer. When any one of us na may ibabahagi o kaya may makukuha, yan ay sinusundan. Pero iba ang iba minsan, iba ang spiritual kaysa bagay na material. So we can continue in verse 2. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean immediately. And he was cleansed of his leprosy. Thank you, Lord, for the reading of your word. So, ang sinasabi dito po ay isang lalaki na lumapit kay Jesus. Isa sa bagay na ginagawa ni Jesus ay noong nandito siya sa lupa, hindi lang po siya ay nagpapakita ng mga kababalaghan, kundi he heals people. Siya ay nagpapagaling ng mga tao. Isa nito na nakinig o kaya narinig siguro itong lalaki, a man with leprosy, leper man, sa Tagalog, ketong, no? Okay, so ang leprosy, hindi pa naman ako nakakita personal ng taong may leprosy. Personally, I didn't see anyone who was this in the modern time. But in the ancient time, mga early church in Jordan, in the Old Testament, and in the New Testament speaks of this. Pero kung sa ngayon, siguro hindi pa ako nakakita. But anyway, ang taong leprosy po, may leper o kaya may ketong, ito po ay skin disease, sakit sa balat. Severe, hindi lang po yan allergy, hindi lang po yan gano'n, kundi severe siya, nare-disfigure ang laman ng tao. Leading to isolation, at ang mga taong may sakit na ganito ay hinihiwalay pagka sila ay nagkaroon ng sakit na ganito. As a result, sila po ay na-exclude o kaya na-isolate o na-discriminate. Alam natin po, no? Na-discriminate sa kaibigan, sa social world, sa pamilya o kaya sa lipon ng kaibigan at sa mga tao kasi delikado ang kanilang kalalagayan. And then during the time of the Lord Jesus Christ po, ang ketong ito ay nagpapahiwatig ito ng isang klase ng banal na kaparusahan. It is a divine punishment. Divine punishment from God because of sin or impurities of man. Mga bagay-bagay na karumihan sa tao, yun po ay nagkakaroon at pinapagsakan ng klaseng ganitong sakit. And also, the sin disfigure also the souls of man. Kasali na minsan ang kaluluwa ng tao na disfigure rin with the relationship sometimes with the Lord because they are separate with people and the Lord also. Kaya nga ito ay lumapit kay Lord no? So, minsan sa buhay natin, sabihin natin,
Pastor, wala akong sakit. Wala akong sakit, ako'y mabuti, ako'y napaka-healthy. Good, you are healthy. Maraming salamat because we are all healthy, isn't it? Pero kadalasan mga bagay-bagay na kasalanan labag sa Diyos at ang mga kasalanan labag sa tao, ihinahalintulad ito ng isang klase ng sakit. Malala at malala. Maraming mga bagay na humihiwalay sa atin sa Diyos, sa relationship natin sa Diyos, that symbolizes isang klase ng sakit na ketong. Kasalanan na napansin sa istorya ni Jesus, kadalasan na naman si Jesus, no? At hindi lang po sa parabulo, nakikiusap. Minsan, ito ang mga kababalaghan na kinasabi kanina, may mga pangyayari para makita ng tao, para mapakita kasi ang mga tao pagka sa simple sa kanilang mata, hindi sila naniniwala. Gusto nila na may kababalaghan. They are looking sometimes for. Kaya si Jesus Christ kumikilos na ganito para sa ikaliligtas ng tao at para sa maridim ang maraming tao, maligtas at magkaroon ng kagalingan. At ito nga ang ating sinasabi ngayon, this is the condition of everyone. Okay. Pagka sinasabi ngayon, this is the condition of the world today. At bawat isa na parang nagsasuffer ng leprosy o kaya parang may leprosy tayo, spiritually speaking. Okay po. Lahat ng tao, maski nasa labas kami na malaya, lahat ng tao, kung walang tunay na pagbabago sa tulong ng Panginoon, nabanggit ko ulit kanina, na ang kalalagayan parang may ketong. Ganun po kapatid. Kung ang isang tao ay patuloy, kung ang tao ay patuloy na parang patuloy sa kasalanan, parang ketong yan. Kung ang tao ay patuloy na ina-abuse ang sarili, you abuse yourself with sin, sa kasalanan may ketong. It's like with leprosy, right? Kung ang tao ay dinidisfigure ang justice to injustice for personal interest, alam na natin ito i-explain pag ang isang tao ay what is that? Kung saan doon makinabang, maski mali, go sila, go tayo, parang may keto. Right? Ganyan ang kalalagayan. Kung ang tao ay so peaceful, okay, makasarili, behind the truth. Yung ketong na ito ay nagtatago. Kailangan itago po kasi hindi pwedeng ito ilabas sa crowd o kaya ihalo sa hospital. Minsan, I heard na hinihiwalay ito sa may mga sariling hospital ito sila. Behind themselves, behind the truth, it's symbolizing also kung tayo ay pinapanigan natin ang kasinungalingan, we are hiding the truth. And may ketong ka. You're approving and you're backing up what is all the false claim. Alam natin ito lahat yung sinasabi. Huwag natin i-back up, huwag natin i-defenda, huwag natin defendaan ang mga bagay-bagay na mali. Because magsasuffer din tayo. Okay? At kung saan doon ang labag sa Diyos, abuso sa sarili ay napamamatay yan. Abuso sa sarili, minsan bisyo, andyan yan. No. At ang mga ganito natin, ang ating nabanggit kanina, ito ang kalalagayan ng taong mundo ngayon. Okay, hindi natin we are okay sabihin natin, pero kailangan po ito na mabigyan pansin kung ano ang gagawin ni Lord sa atin, sa ating lahat. Pero maraming salamat dahil as a people of God, lahat po tayo na nakikinig sa area ninyo, lahat po na nakikinig ngayong araw na ito, maraming salamat muli, Lord Videos and everyone. As a people of God na nakikinig, maraming salamat sa patuloy na programa nito, na nakikinig tayo ayon sa salita ni Lord. Gusto natin magkaroon ng kagalingan. Amen po? Amen. Sabihin natin. Amen. Gusto ko magkaroon ng kagalingan. Amen. As a believer, we must learn today na ito po, ang sabi ng lalaki, if you are willing, you can heal me. Kung naisip mo, o kung payagan, ano ba? Willing, payagan, papayag, nais, gustuhin, okay, ako ay magkaroon ng kagalingan, make me clean. Ito ay isang klase ng request. Ito ay isang klase ng what is the request?
What's that? You are asking a favor. Request. Alam na natin po request. No. So that I must be clean. Humingi ng pabor. Gusto kong malinisan. Pagka ito lalaki na ito ay hinihingi ng kalinisan, sa natural, pagka naglilinis tayo, ay kailangan na tatanggalin ang mga dumi. Sometimes we are using detergent. Sometimes we are using Tide or ano pa, so hygiene and everything that we want to clean. We need oil to clean, ways to do all these things para kung magmalinisan ng isang bagay, para ang impurities ng isang bagay ay magpagkaroon dito ng kalinisan. Ang kagalingan o healing ay once that the Lord demonstrated on the cross, dinala po yan ni Jesus sa cross. Ito po ang kanyang dinala sa cross. Ito po ay isang pakay ni Jesus, hindi lang po pag maligtas ang mga Israelitas. Maligtas tayo, hindi man tayo Jew. We are not Jew, right? We are Filipinos. We are we are a community of the Gentiles. People, pagka-Hintil, Gentile, hindi ka Jew dahil hindi ka taga-Israel. Pero subsequently, dahil ang mga Jews ay nang matigas ang ulo, ay maraming salamat. Si Paul ay napunta sa mga Hintil upang ang bawat isa sa atin ay makarinig ng salita. Pagaya ng ginawa niya sa cross, ang pakay niya, hindi lang po sa mga Jewish people, hindi lang po sa mga Amerikano, o kaya Caucasian race, mga puti, pati nila mga brown, pati na tayo mga pangunang ilong, pati na tayo mga brown ng kulay, po ay kasali na tayo dito na si Jesus ay namatay at napako sa cross. He reached the understanding na ito po, yung kagalingan na ito, dinala niya ni Jesus sa cross. Ibig sabihin, tapos na niya. Okay po. He suffered, ito po, para magkaroon tayo so that we can be provided not only salvation, hindi po yan kaligtasan lang, but ultimately, magkaroon tayo ng kagalingan. Kagalingan both sa physical at spiritual na kagalingan. Magaling na ako, Pastor, hindi ko na kailangan yan. Are you sure? Yan na ngayon. Are you sure? This healing, once again, is the finished work of Jesus. Means available po every time. Nakahanda na, nakakaya na. Ang gagawin na ng tao umuo, lumapit, tanggapin. Yan lang. Lumapit na kagaya ng lalaki na ito, na grabe ang kanyang kalagayan, lumapit kay Jesus. Kasi kumpleto na po. Nakahanda na. Ayan po. Kung kaya sa lamesa, nakahanda ng pagkain, kumain ka na. Ayan, kumain na tayo. Lumapit tayo at humingi. Something to be earned, not to beg. But, ito po ay tinatanggap ayon sa ating pananampalataya. Again, ito po ay tinatanggap sa pananampalataya. Gaano level ang ating pananampalataya ngayon sa pang-araw-araw nating pagkikinig para i-claim natin. Okay. Nakakapasaba ang ating pananampalataya. Kaya tayo, maraming salamat sa programa nito. Araw-araw na tayo ay nakakarinig, Lord, dagdagan mo ang ating pananampalataya. I-increase mo kung ito ay kulang. Kasi pagka tinimbang ka pagkakulang, tinimbang ka ngunit kulang, hindi ka makakapasa. Yun ay title ng pelikula, tinimbang ka ngunit kulang. Diba? At meron niyan sa Bible. King Belshazzar, when he was doing things against God. Okay, and then God said, kulang ng araw mo, naabot mo na yung araw. Mamamatay ka na. Ganyan din yan eh. So sa pelikula niya, parang that was the film, I think, in the 1980s, o 1970s. Hindi pa kayo sinilang nun. No. Inimbang ka nung kulang. Kailangan po na kumpletuhin natin. Kaya nga po tayo nag-aaral, why to complete para makapasa tayo sa malapit ng pagdating ni Jesus. Tayo lang dito ang naniniwala na magstayigya sa pagdating ni Jesus at mga iba pang nakakalilig nito. Ang Jesus ay darating muli para tayo'y kukunin according to His word. Okay po, pero nandun sa ibang word namin dituro sa mga nakaraan. So, i-focus natin dito sa lalaki. Ang sabi sa ating nabasa kanina, if you are willing, you can.
Can is a helping verb used to express ability. I can do this. I can listen. I can even write. I can play basketball. I can play the piano. Ability. Yan po. Pag itaas ang PDLs na nakaka-play ng guitar or piano, pag itaas ka ng kamay, ayan yung play something. Ayan po, nakaka-play kayo ng gitara, o kaya piano, violin, ayan po, your skill. Hindi yung talent, skill. Okay? Ang talent, pagkanta, pagsayaw. Okay? Skill to play the guitar is play, skill to do is like by a hand, done by the hand. Okay po, skillful ka. Okay. Now, ito, ang ano sinasabi, if you are willing, you can. Kaya po, yung lalaki na humihingi ng pagalingan kay Jesus, abilidad, may abilidad ang Jesus na aking lalapitan. May possibility ba kung lalapit ako kay Jesus, ako'y gagaling? Ganyan yan eh. Kasi ito yung word na can. If you can, kung iyon ay magawa mo. Kaya it is something to do like with permission. Are you permitting yourself to heal me? Yan po. God revealed His redemptive plan to man. Not to just to save, but to redeem through healing. Pero minsan, mas kinakikita tayo ng kababalaghan, hindi pa rin naniniwala ang tao. Maski ang tao ay nakaka-experience, sabihin na lang natin, ang mga kababalaghan ng Diyos sa buhay, hindi pa rin natikinan. Iyon ang masama ngayon. I'm afraid that is refusal. Pagka ganito, you need to teach yourself to listen. Why? It is already refusal. Pagka nakita mo na ang kilos ni Lord, kumikilos ang Lord, hindi man pa kumikilos kayo dahil nasa kulungan ka, pero piniprepare ka ni Lord, ihinahanda ka ni Lord. Binabantayan ang iyong pamilya na wala ka doon. Yan ang kilos ni Lord. Napapabuti ang mga grade ng mga anak mo na naiwan sa labas. Yan po, di ba po, ang gagaling ng mga bata ngayon, naabot nila ang mga 92, 91, and 93 scores sa school of grades. Noon, ang hirap natin kunin yan. 79, 82, 85, ilang mga grades natin noon, 6. Ngayon, yung mga anak ninyo, iniwan ninyo, ang gagaling na nila, hindi ba kayo masaya sa isang gawin? That the Lord is working. We are not, wala kang nagtuturo ng ABCD na mathematics, o kaya algebra, pero magaling sa school. Di ba gawa yun ng Panginoon? Na binigyan ng wisdom ang bata, maski wala ka sa kanya. God is working miracles kung ating makikita. He can do everything. So, ito ngayon ang tanong ni Jesus. Yes, kaya ko. Do you want to be healed? Gusto mo bang magkaroon ng kagalingan? Sabi ni Jesus. But are you willing to give everything to me? Yan po, ngayon. Hindi nagkaroon ito ng kagalingan ng isang lalaking ito kung hindi sa tanong na isang bagay. Kung i-extend natin ang ating kaalamang spiritual, may pagtatanong yan eh. Hindi man sinabi sa Biblia ganon. Kaya lang po, deep in the context, payag ka ba na ibigay lahat sa akin? Payag ka ba na magagawa ko na ako ay pagagalingin kita na hindi ang iyong sarili, ang iyong what's that? Na wag mo, but do not trust yourself, but you give trust to me. Yan po. Magtiwala ka sa akin. Maraming tao ngayon na nananalangin. Okay po? Pero nakaplano na sila. Bawal yun. Sa harap ni Lord, ang dami na natin mga pinagplano ipanalangin, pero nakaplano ka na. Meron ka ng blueprint na nagawa. That's not the way. Pagkatapos ipa-approve ng tao kay Lord. Ipapa-approve niya. Pagka hindi inaprubahan ni Lord, grabe ang kalungkutan kung hindi natupad ang mga panalangin. Kasi minsan nakagawa ka na ng paraan eh. Mas malakas pa ang iyong gustong gawin. Even hindi lang sa gustong gawin, mas malakas ang iyong what is doubt in the God. Mas malakas pa yung doubt mo eh. No,
So paano yung what is doubt? Okay. Alin lang. Okay. Whatever. So minsan, napagod ka na. Yeah, napagod ka na ba? Did you ask your question one time to yourself, pagod ka na? Na-stress ang pinakamasaklap na-distress siya, na-depress. So, hindi na pinabalik sa trabaho, ngayon, mag-fly sila mamaya. So, kumuha kami ng gamot, kung ano pang klase ng gamot, para mag-suppress, para magkaroon siya, para hindi siya stress. Marami siya. So, seems like all psychological breakdown. Mentally disturbed siya ngayon. Dahil sa problema sa buhay. At akala ba ninyo nakakabaliw? Akala natin minsan ang kilos ng kaaway, ano? Pero ang kagandahan nito, kung tayo ay nakikinig sa salita ni Lord, marunong tayo manalangin sa totoong Diyos. Sabihin natin, lumapit ka sa akin, Panginoon, at ako'y lumalapit din sa iyo. Ayan po, humihingi tayo ng kapatawaran, humihingi tayo ng kagalingan, at humihingi tayo ng lakas loob para hindi tayo masirang ulo na kagaya ng ating sinasabi kanina. Uwi na sila ngayon. So, sa Pilipinas. So, sabi nito, if you are willing, you can make it. It is a request. Pinapaubayan niya kay Lord na kumilos siya sa buhay niya. Binigay ang lahat. Minsan, ang daming tao, no, na sumusunod kay Jesus. Imagine, a crowd, a multitude. Mas marami pa dyan sa PDS. Maraming tao. Bakit siya nakadaan na lumapit kay Jesus? Nabawal. Minsan pinagbabawalan siya ng mga ibang crowd, minsan ang mga disipulo. Pero lumapit pa rin siya kay Lord. Ganun sana kapatid. Ano man ang iyong dinadala ngayon, maski maraming sagaban, maski maraming problema sa buhay, at gusto mo na masagot ang iyong panalangin. Ang plano mo, Lord God, palabasin mo na ako rito. Iyan po, kaya tayo ay na palaging nakikinig, nai-encourage tayo sa salita ni Lord para iayos ni Lord, i-organize, ayusin ni Lord kung ano ang kaguluhan sa loob-loob mo lang. Nakaupo na nakikinig, umiyak sa loob, magulo ang iyong ulo. Po, ito po, ngayon tayo nag-aaral. So ito po ang sinasabi, gusto mo bang masagot ang iyong plano sa buhay? Sagot natin. Oo, sabi natin, itaas ang kamay ang gustong sa Jesus. Ang kanyang panalangin sa buhay. Come on, raise your hands sa mga na gustong magkaroon ng kagalingan sa buhay, kagalingan spiritual, mga plano mo sa buhay para masalba ang iyong buhay, masalba ang iyong relationship, masalba ang iyong naluluging business na iniwan mo, nalugi na nga. Mag-sacrifice ka rin po. Okay po, lumapit ka kay Jesus na kagaya ng may ketong na ito. Lumapit kay Jesus. Are you willing to obey the Lord? Are you willing to serve the Lord? Yan po ngayon ang number one na criteria. Ang number one na requirement kung willing tayo. Number two, are you willing to forgive or reconcile? Matthew chapter 9 in the next verse. Basahin po natin. Matthew chapter 9 verse 1 and 2. Jesus stepped in the boat, crossed over, and came to his own town. His own town is Galilee. Yan po ang town ni Jesus. Simon brought to him a paralyzed man lying on a mat. Ito po, parang parehas din, no? Kanina, may ketong, may leprosy. Okay po. Ngayon, paralitiko na may paralyzed sa buhay at nakahiga na sa patre o kaya sa mat o kaya sa banig the whole life of his life. When Jesus saw the faith, he said to the man, take your heart. Take heart. Come on, get ready. Ganyan yan, get ready. Humanda ka, anak, sabi niya, your sins are forgiven. Sinasabi ni Jesus na ang iyong mga kasalanan ay napapatawad. Ngayon, bumalik ako sa pangalawang criteria. Kanina, binibigay mo ba ang lahat kay Lord? O kaya'y
hindi. O kaya you trust on your own strength. Ngayon, number 2, are you willing to forgive others? Are you willing to reconcile with your wife or your husband that you left at home? Are you really reconciled to God Himself? Ang sabi dito, your sins are forgiven. Kaya po ito ay nagkaroon ng kagalingan, itong paralitiko. We need to forgive and reconcile. May mga taong nag-ipon na ng galit. May mga taong taon-taon ang galit yan. May mga taong hindi na tumitigil. Okay. May mga taong gustong magsimula ng alitan. Yan. Ganyan ang kaaway. Ganyan ang may getong. Okay. Gustong magsimula ng alitan sa buhay. Alitan sa kapitbahay. Alitan kung sino-sino. Okay. Isang bagay na ating nakikita sa buhay ng isang tao, ito ay mga bagay ng mga madilim. It symbolizes the before life of man. Na kung wala tayo kay Jesus. Ito po, kaya nga nag-aas tayo ng kalinisan. Sinusumbula natin ang mga kaguluhan sa buhay. Gusto mong simulan o kaya nakasimula ka na, patawarin mo na sila. Manumbalik ka ulit, patawarin mo na siya. Kung siya iniwan mo sa labas, kung partner mo sa business, kung asawa mo na ikinuwalay ka, that is isang bagay, forgive them. Forgive him, but you need to start your life in the Lord. That is the point. Kailangan magsimula ka ng bago. Kailangan makamove on na tayo. Kailangan mag-move on ka na. Huwag mo nang isipin ang business na nalugi. Dahil sa paglabas mo dyan, may ikinanda si Jesus na bagong business sa iyong buhay. Ano man klase. Pero maraming salamat sa pagkahanda mo sa iyong sarili sa loob ng pilitan. God is preparing. I believe we are praying. Kaya kung sabi ng ating MC kanina, kami po ay nandito upang idagdag ninyo, idagdag namin ang iyong mga panalangin. Kasi pinapanalangin namin kayo, hindi lang sa pakikinig sa araw na ito. Maski na natapos tayo, pinapanalangin namin din kayo. Kasi may mga prayer request kayo. Dahil sa dami-dami na natin, nakita ko ang record natin, 294 na yata tayo ba yun, nadadagdagan pa. 294 numbers of CTJs in the Philippines. Ibig sabihin, God is working sa ating mga buhay. At yun po ang ating nakikita, no? Na inaayos ni Lord, ino-organize ng ating Panginoon ang mga madilim para po tayo magtumingin sa bagay na what? Doon sa kanyang gusto sa ating buhay. Number 3, tatlo lang po, para hindi tayo magtagal, no? Are you willing to give thanks? Or are you willing na magsamba, mag-worship kung gagamutin kita? Kung pagagalingin kita, nais mo ba na magpatuloy para masustain ang iyong pananampalataya? Nagpapatuloy ka ba? Tignan natin sa next verse. Maraming mga tao na nakatanggap ng pagpapala. Next verse po. And that is my last verse. Tignan natin ito nangyari. Parang natural ako. Jesus asked, okay, we're not all 10 cleansed. We're not all 10 cleansed. Where are the 9? And said to him, rise and go to your way, that may you well. Ito, sa ibang sa Book of Luke, meron din ito mga 10 na lumapit kay Jesus. Jesus, pagalingin mo kami, parehas din sila na may ketong lumapit kay Jesus, ang 10. Pero, ito ang nangyari. After na bumalik ang 10, sa bersikulo ito, may bumalik na isa. May bumalik na isa na nagamot. So sabi ni Jesus, hain man kanang siya. Kung si Jesus ay nagbisaya dito, pag wala na po pa tayo ang napuno, hain man kanang siya. Saan ang siya? Bakit? Di ba 10 kayo kanina na may ketong? Bakit na napagaling ko? Bakit isa ang bumalik? Ito ngayon ang ating nakikita sa buhay ng tao. Maraming tao na nakatanggap ng pagpapala, ng kagalingan, pero kadalasan, nalilimutan. Sana po sa mga nakikinig, lalo na ngayon, pinapalakas ka ni Lord. Huwag mong kalimutan ang mga pagpapala at ang mga
ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kung may ginagawa si Lord, may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Pero ito ang kalagayan ng tao. Pagka nakatanggap ng blessing, na nakatanggap na ng kung ano-anong natanggap sa pangkabuhayan, kung ano pa, minsan sa spiritual, minsan nagbabackslide pa. Bawal na mag-backslide. Backslide means you denounce your faith. You renounce your faith, I should say. At hindi ka naman mananampalataya. Sir Alba, I am preaching, and I go back. And now we are there at the dialysis center. So, everyone has been working. Thank you very much, Sir Patrick. Anyway, thank you. So, yun po ang ating assistant sa embassy. I am not in the Philippine embassy to do many things. Kasi marami pong problema ng mga Pilipino na dinala dito sa Korea. We are also giving them also to help. Kasi marami mga klase ng problema sa asawa, problema sa visa, problema sa sakit, problema sa dialysis, problema sa may sila ng bait, at nakatoken, mayroon na magtitin. Sabi ng Ilocano, yun naman namin, okay po, kaya gusto nga ikararag tayo, dahil marami nang napapagtit, you know what I mean? Nasisiraan ng bait. Kaya na tayo, kung nakikinig tayo ng salita ni Lord, maraming salamat na lang. Na-depress tayo naman, ang depression, marami yan sa atin eh. Totoo yan, kasi ang depression, normal yan sa buhay ng tao. You know that? Nadidepress din ako. Nadidepress tayo talaga sa stress sa buhay. Pero, ang kagandahan nito, meron tayong marapitan. Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, yakapin mo ako. Jesus, gusto ko magkaroon ng kagalingan. Ganun tayo. Kapatid, kaya hindi tayo nabagtit. You know what I mean? Hindi tayo bumigay. Hindi tayo nasiraan ng ulo at bait. Kaya dahil hindi tayo totoo yan. Because meron tayong malalapitan who is more stronger than us. Who is more capable than us na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kung hindi natin kayang pagalingin. Maski ilang hospital pa. Maski ilang doktor ang lumapit. I'm not saying that doctors are bad. Pero maraming salamat, maraming doctors na ibinless ni Lord para lahat ng ibinibigay na gamot sa atin ay para sa ating physical na kagalingan. Paano naman sa spiritual na kagalingan? Ito ngayon ang ating pinag-uusapan. Amen po, sabihin natin. Amen, sabihin natin lahat na nakarinig. Para hindi ka mabagay. Amen, Pastor. Para hindi ka patuloy ang masilahan ng bait. Dahil andito ang Panginoon, lumapit ka. Lord, ilapit ko sa akin ang naging buhay. So ito po ang sabi ni Jesus. Di ba 10 kayo kanina? Hay man ka ng ano siyang na nagpagamot kanina? Di ba lumapit sa ako? Giin mo niya. O, sa mga Bisaya rin nakarinig. Okay? So hanggang dito na lang. Sana nakita ninyo ang aking sinasabi na mayroong 3 requirement na kung tayo ay para tayo magkaroon ng kagalingan. At ating i-review, magtiwala ka kay Lord. Huwag sa kalakasan mo. Huwag kang magtiwala sa personal mo. Lord, tulungan mo ako. Number 2, nais mo ba na magpatawad? Patawarin mo na siya kasi matagal na yan para makabukon ka. Hindi ka 10 taon sa kulungan, 20 years sa kulungan na hindi ka pa nakapagpapatawad. Mali po kapatid niya. Ikaw ay tumanda na dyan. Lalo kang maging kabayo kung ganyan. Magbukang kabayo ka. At gusto natin na magiging masaya tayo sa paglabas natin. Na napatawad mo na napatawad mo na sila, kung sino man ang mga naging involved sa buhay mo, mapa-relationship, mapa-business, mapa-pamilya, you need to forgive others. Okay po, mapakaibigan na ikaw ay na ganyan. Ayan po, patawarin natin sila. Why? Para magkaroon ka ng kagalingan. Number 3, nais mo ba na magpatuloy na magpasalamat? Kung ikaw na ay kung ikaw ay napagaling ni Jesus. Magpatuloy ka ha. Maski may problema, maski may depression minsan na dumarating, okay? Lumapit ka kay Jesus. Sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako. Mag-Bible study ako araw-araw para patuloy na ako magpasalamat. So, sa akin, tatapos, ipadalangin mo ang iyong sarili. Okay po, sa akin, ito ang ating advice. Magpatuloy ka na ipadalangin ng iyong sarili, ipadalangin ng iyong pamilya, ipadalangin ng iyong community, ipadalangin ng iyong barangay. Okay po. Amen. At ipadalangin ng ating mga churches, itong mga inaatindahan natin, ipadalangin ng ating bansa, ipadalangin natin ng Pilipinas, ganyan, ipadalangin natin ng ibang bansa,
Ganun po ang pag-maintain ng pananampalataya. Hindi tayo makasarili ngayon. Gusto natin maging altruistic tayo. Na, you know that? When I say altruistic, this is a kind of attitude that we are going to pray for others. We are going to meet the needs of others. Ganun po. Hindi lang po sa pangsarili. Ano po? So sa ating mga pag-alala, nilabagit ko kanina, kailangan po naman parakas tayo ng pananampalataya. Continue to obey the Lord, continue to serve the Lord. Mas maraming problema, lumapit ka. Maliban kung may sakit ka, di matulog ka. Mag-take ka ng Tylenol. O kaya Biogesic. Are you okay with that? Pero kung naman walang Biogesic, humingi, mag-ask. Ayan po. O kaya manalangin ka. Ganun din. Minsan, huwag tayo ng take ng medicine, hindi tayo nanalangin. Minsan, nung ako'y bata, itinaas ko yung Alaxan. You know, I took Alaxan, you know? Itinaas ko sa langit dahil ako pa ay bata sa pananampalataya. Ngayon sabi ko, kung ako ay nananalangin sa aking sakit, pati rin ang mga gamot, pwedeng i-sabihin, Lord, bendisyonan mo itong gamot para sa aking nanay, para sa kanyang pag-take ay mapagaling siya. Ganon din eh. God can have medical healing and divine healing. And He can move through all these things. Amen po? Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. But parapakan natin ang Diyos. Okay, thank you. At may I just want to pray sa mga PDLs. Maiksi lang na paglalagay. Yeah, sige na. Please bow down your heads. Tayo po ay yumuko, mga PDLs. Yumuko po tayo na hindi napapaliw-taliw sa kabila. Okay, po yumuko po tayo. Huwag tayo limon. Okay, tayo na yumuko po na last prayer. Come on. Panginoong Diyos, maraming salamat sa buhay at sa kalakasang binigay mo sa pagkikinig sa buhay ng bawat isa sa amin. I pray, Father God, na magpatuloy po kayong kumilos sa buhay, lalo na sa aming mahal na PDLs, mahal na warden, mahal na mga officers, deputies, positions, office, listeners who are there today. I pray, Lord God, na palakasin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Bendisyonan mo at paspasan ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming pagalingin. Patuloy mo silang pagalingin sa aming mga dinaramdam, sakit din natin, sama ng loob, sama ng lahat na hindi namin maintindihan ng aming mga buhay. Pero kayo po ngayon ang mag-organize sa aming mga sakit upang matatanggal na ito, Panginoon. Inilalapit ko ang mga karamdaman ng bawat isa. Karamdaman pisikal, karamdaman spiritual. Ibuhin mo ang bawat isa na nasa lahat ng PDLs ngayon at lahat ng nakikinig. Office and everywhere where they are. Touch their life, Father God. And let there be healing in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. And we let receive healing today para po magpatuloy maging malakas sa pananampalataya at pagkikinig araw-araw. Maraming salamat. Bless mo ang programa nito. Maraming salamat. Pinabalik namin sa iyo ang pagtupuri at pasasalamat. Ito ang aming samudalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat naman sabi ng Amen. Thank you. Take shots.